Magandang buhay mga ka-rebel. Ready na ba kayo para sa nalalapit na portfolio assessment? Kumpleto na ba yung laman ng inyong portfolio? Alam nyo na ba kung ano bang mga ilalagay dun sa ating portfolio o sa inyong portfolio para makapasa sa assessment na gagawin? Ngayon ay ating pag-aaralan o babalik tanawan natin yung mga dapat ilaman ng ating mga presentation portfolio and then work portfolio. Yung una nating tutorial o yung video natin about portfolio ay medyo may kaunting pagbabago sa ngayon. Dagdagan lang po ng kakaunti. So, mapag-aralan po natin ngayon bilang isang ALS learners na gusto makapasa sa portfolio assessment. Makinig po kayo, manood at makinig at tingnan niyo kung kumpleto na ba yung nagawa ninyo, kung okay na ba yon o kung ano ang kulang. At kung may kulang man, pwede kayo makipag-ugnayan sa inyong mga ALS teachers o ALS implementers. So, isa sa mga requirement ng ALS learners ay itong portfolio. Bakit kayong iba natatakot na pag sinabing portfolio? Ito na naman, una tulad na sinabi ko, ang portfolio po ay imbakan lamang ng inyong mga nagawa. Anong mga nagawa ninyong mga activities simula nung una? Ang kaibahan lang po dito sa ginagawa natin dito, pipiliin nyo lang po yung 5 dun sa pinakamagandang gawa nyong activities. Yung 5 pinakamaganda yung activities, yun ang ilalagay natin dito at ipepresent natin, ipapacheck po natin. Ngayon alamin po natin, ano ba ang dapat nilalaman ng mga portfolio natin? Ang portfolio po ay nahahati yan sa presentation portfolio na ang laman po ng mga presentation portfolio ay yung mga legal documents po, formal documents, and then we have the work portfolio na nandito yung mga activities. Pag-aralan po natin ngayon, discuss po natin ano ba dapat ilaman o ilagay sa ating mga portfolio upang po tayo makapasa ngayong assessment. Presentation portfolio, it contains formal records that document the learner's background experience, the learning process he or she has followed, and work samples selected by the learner to show what he or she can do. It also contains records documenting the learner's prior learning and records documenting the learner's progress towards achieving stated learning goals. Okay, ano bang una na formal record po natin na kasama sa presentation portfolio? Unang-una po is birth certificate or marriage certificate. Pag ikay kasal, marriage certificate po. Or birth certificate. Pag wala po kayo dun sa dalawa, hindi kayo nakapagpa-register, makipag-ugnayan po kayo sa inyong ALS implementer o sa inyong ALS teacher na pwede namang isubmit natin yung inyong, kung may passport man, or kung meron man kayo na baptismal certificate. Pag walang-wala po talaga, pwede kayo makipag-coordinate para magawan po kayo ng certification ng barangay certification na pirmado ng kapitan na may picture ninyo na kompletong details. Nire-require po namin na PSA. Mas maganda po, much better. Kasi kahit saan po ngayon activities po, kailangang PSA ang hinahanap nila. So kung wala naman po ay pwede po yung sa LCR natin, and then yung birth certificate or yung marriage contract ninyo or yung baptismal certificate or yung barangay certification. Basta may pirma ng kapitan saka may picture ninyo. Pag naka-enroll na po kayo dyan, ay asikasuhin nyo ng PSA. Mura lang naman po yung PSA. And then ibang munisipyo po ay may libre naman po na para sa late registration. Ano pang sunod po? Anong pang kailangan natin sa presentation portfolio? Enrollment form. Itong enrollment form po ay ito'y pinipila pa ninyo. Pagkapasok nyo sa ALS, itong una, magpipil up kayo ng enrollment form. Hihingi nyo lang po sa inyong teacher. Okay, next po is personal information sheet, PIS. Meron po itong dalawa, bakit may pre-test and then post-test. Ang personal information sheet po, ito po yung unang binibigay sa inyo bago kayo kumuha ng functional literacy test. Meron tayong pre-test and then meron din tayong post-test. Dito muna kayo i-grade. Pag bumagsak po kayo dito sa pag-fill up sa personal information sheet, hindi na kayo makaka-proceed pa dun sa functional literacy test. Bibigyan na lang po kayo ng interventions ng teachers ninyo, pong BLP ang ano ninyo, pong elementary. And then pagpasado naman po, diretso na po kayo sa functional literacy test na kailangan din po yon yung result ng FLT ninyo ng pre-test and post-test. So, ang magpo-provide po niyan ay ang teacher ninyo, ALS teacher ninyo. Po-provide sila ng copy ng result ng functional literacy test na pre-test and then post-test. Ano pong sunod? Individual learning agreement. So, ang individual learning agreement, ito po ALS assessment form 1. Sa bawat activities po, halimbawa, gagawa po kayo ng
magsasagot kayo ng modules, ilalagay niyo ano ba yung individual learning agreement. Ano ba yung mga gusto niyong matutunan na ilalagay natin diyan. Nakalagay din diyan sa individual learning agreement kung kailan mo gustong matutunan yung modules na yon o kailan mo matatapos yon. Then malalaman, ilalagay mo rin kung na-achieve nyo or hindi. Ilalagay niyo yung pangalan diyan, Community Learning Center niyo, yung tapos yung level niyo kung kayo ay BL, kung kayo ay Advanced Elementary, Lower Elementary, saka Junior High School. And then yung sa pangalan ng teacher ilalagay niyo. Then sa baba niyan ay may pipirmahan kayo. So lahat ng modules ay kailangang merong individual learning agreement. Isang module ay isang individual learning agreement. And then after niyan, meron po tayong record of module use and monitoring of learners' progress. So, kung dun sa individual learning agreement ang lalagay po natin din is yung mga objectives o yung mga gusto nyo na matutunan, dito sa record of module use, ang ilalagay po dito ay yung mga title ng modules na ginawa ninyo. Lahat po doon, ilalagay kung kailan kayo nagsimula, dapat tali din po yan dun sa individual learning agreement. Kung may tanong pa po kayo dito, ay di kausapin nyo lang po ang inyong teacher para mag-guide po kayo at magawa ng tama po yung para dito sa ALS Assessment Form 1 and Form 2 na kailangan para sa presentation portfolio. Ano pang sunod? So we have documentary of life experience, that is RPL Form 1. Ilalagay po natin dito yung mga strengths and weaknesses ninyo, kung ano yung mga hobbies ninyo, kung anong mga hilig ninyo tungkol sa sarili, and then yung ibang experience nyo pa sa ibang bagay, experience sa internet, experience sa mga machine. So pipilapan nyo po lahat yan. And then another one po is record of training skills. Sa record of training skills, pipilapan po ninyong pangalan, Community Learning Center, ALS teachers, saka kung anong level. Ngayon, ang problema ng karamihan dito o ng iba, wala pa silang training. Ano ba nilalagay sa training? Halimbawa, nag-training kayo sa TESDA. Nag-training kayo halimbawa ng paggawa ng kandila o paggawa ng sabon. Ilalagay nyo kung ano yung natutunan ninyo. Pero kung wala po, pipilapan nyo pa rin yan, pipirmahan nyo sa ilalim, tapos lalagyan nyo lang ng NA or not applicable. Ang sunod pa po dyan na form na kailangan natin, RPL Form 3, which is Summary of Work History. So yung iba po sa inyo, karamihan kaya tumigil ang pag-aaral, pumasok sa ALS, nagtatrabaho. So ilalagay nyo, ano bang trabaho nyo dito? Ilalagay nyo po lahat. Kung kailan kayo nagsimula, at kung kailan natapos isang trabaho, kung kailan nagsimula o lagay nyo hanggang ngayon nagtatrabaho doon, ilalagay nyo. Kung wala naman kayong trabaho po, ilalagay nyo pa rin ay NA. Kailangan meron pa rin yan. Kailangan makita pa rin yung RPL Form 2 doon sa presentation portfolio. And then sunod po, Learner's Checklist of Competencies or RPL Form 4. Meron po bawat level yan. Pag Advanced Elementary, Lower Elementary, saka sa secondary, meron din po, pipilapan nyo lang. Yung kagaya nito, check po natin yung A, ano ba yun? I can do this well. Ibig sabihin, may sapat akong kakayahan sa gawain ito kahit di ko na matutunan. Check nyo pa pag alam nyo pa yung topic. Lahat po yan, yung B, checkan nyo lang naman po yan para ma-assess po ng teacher kung ano yung hindi nyo alam o yung gusto nyo matutunan. So, ito pong 10 ito, ang kailangan po sa presentation portfolio. Dapat wala pong kulang o walang mawawala dito sa 10 ito dahil pag kumulang kayo kahit isa dito ay disqualified po kayo para sa presentation portfolio. Alamin niyo na itong 10 ito dapat visible po ito dun sa presentation portfolio folder ninyo. Dapat nakikita po yan o makikita yan doon. Ngayon, ano pa yung isang portfolio na kakailangan natin? Ito yung mga work samples po natin, work portfolio. Kung bagay sinasabi ko sa inyo, ipunan lang yung portfolio ng mga ginawa ninyo na activities. Kahit anong activities mo yan, kung yan ay essay, research, o yung activities na yan, learning activity sheets or worksheets, doon po natin ilalagay yon. So work portfolio po. Work samples are written and performance outputs of the learners that demonstrate learning accomplishment within the and across all 6 learning strands in the ALS K-12 BEC. These shall contain comments, feedbacks, remarks, and signature of the ALS teachers o ALS community, ALS implementer, and learning facilitator. Ano ba yung sample ng work portfolio na pwedeng ilagay natin? Mamimili lang po tayo ng 5 best work. Sabihin ng 5, kahit napakarami natin ginawa, mamimili tayo ng 5. Huwag po tayong bababa sa 5. Kung meron man, kung aapat lang yung best work sample nyo, okay lang po yun. Pero huwag bababa ng 4. Dapat 4, 5 pataas ang ilalagay natin. Ano po yun?
Yung work portfolio written output natin, yung completed learning module, self-assessment activities, pre-test and post-test and modules assignment. Pwede halimbawa yung sa life skills natin na pinabigay sa inyo ng teacher, ganun din gagawin natin. Yung modules na binigay sa inyo, gagawin natin. Activity sheets, ilalagay natin. Wag naman ilalagay nyo sa activity sheets say 0 out of 10 o 1 over 10. Kaya sinabi natin best work ay yung mga perfect, mga 1 mistake, 2 mistakes ang ilalagay natin. Tingin nyo na pinaka the best ninyong work, ilalagay po natin doon. As mas possible kung perfect, ilagay natin, mas maganda. Another written output po, life skills, written output. Ito yung sinasabi natin ng module 1 to 6 for the first ilang months, and then sa huli na, pagpatapos na module 7, 8, 9. Sila lagyan natin written outputs po yan. Meron po yung mga nakalagay po doon. Ano pa? Essay, reflections, or journals. Mamimili po tayo, or summative test, or narrative report, or composition. Pwedeng pag gumawa kayo ng kanta, pinagawa kayo ng kanta, nakagawa ng maganda, ilalagay natin po doon. Consider na po natin yun as one work sample. Aalamin lang natin kung para saan, kung anong learning strand siya na babatay. Kung siya ay para sa LS1 English, LS1 Filipino, or dun siya sa LS4 or LS5. Depende po yun kung anong gagawin natin or yung nagawa ninyo. Ano pa? Meron po tayong performance output. Pag sinabi natin performance output, hindi na kagaya ng mga written yan. Papakita lang natin yung training certificate. Nag-test na po kayo. Kasi normally, kung hindi man tayo nag-face-to-face, kung walang pandemic ngayon, may mga training na binibigay sa ALS from TESDA na pwede natin ibigay, lagay natin dito yung training certificate natin. Life skills, activities, and projects. Yung sa life skills, di ba, may mga business opportunities doon na pwedeng isagawa. Pwedeng ilagay natin dito, research. Pwede kayong gawa ng research. So, individual and group project o based learning outputs, creative arts, slogan, poster illustration, graphic organization, kahit ano basta creative arts. Digitized outputs, pwede yung mga PowerPoint presentation animation na pinagagawa. Halimbawa, sa basic computer, meron kayong pinagawa na teacher or pinagawa kayo ng isang article na gawin yung PowerPoint o kahit ano. Then documentation of performances, role-playing interviews, simulations. Ito, pag nagagawa kayo ng documentation dito, dapat kumpleto. May pictures and then may narrative report na permado din ng inyong teacher para ito ay makonsider natin na isa sa best work output natin para sa work portfolio. Then we have also the community service. So community service, halimbawa mga alay lakad, tree planting, paggagawa po nito dapat fully documented and with picture and then with narrative. And then with signatures po ng mga persons na nag-initiate noon or yung mga authorized na persons para ma-verify na tama yung inyong ginawa. Okay, we have 6 strands, LS1 English and Filipino, and then LS2. Dapat po dito meron po tayong 5 work samples. Sabi nga natin kanina, kung may essay kayong ginawa, aalamin natin kung saan mapapatak yung essay na ginawa nyo, kung sa English, sa Filipino, or dun sa life and career, or dun sa LS5. Depende po. Kung halimbawa meron playing po kayo, ay di ilalagay natin. Yung work sample nyo, halimbawa ng PowerPoint, pwede natin ilagay dito sa LS6 yun. Basta mamimili tayo ng 5 best work samples. Sir, 5 lang. O pwede naman lumagpas. Para kung halimbawa yung nag-check, bakit sir hindi ito medyo maganda itong ginawa ng battles, meron pa po kayong backup. Kumbaga, minimum of 4 or 5 work samples, pwedeng tumaas pa yun. Para pag nag-check, ibig sabihin, itong mga gawa ko masipag naman. At yung iba man yung mga work samples po, kung hindi nyo ilalagay dun sa portfolio ninyo, ay itago ninyo para pag nag-check po ng portfolio ninyo at nanguha pa ng ibang work samples, pwede nyo ipakita, ma'am, sir, ito pa po ang gawa ko. Kung hindi pa po kayo satisfied yan sa mga gawa ko sa work samples, ito pa po yung iba kong gawa. Pwede nyo pong i-check, i-verify po para ako naman matulungan ninyo. So yun po ang anihin po natin ha. Hindi lang 5 work samples kung pwedeng pataas, 5 pataas o 4 pataas na. Pagka hindi kaya ng minimum ng 4 para may points. Pinakamababa kasi na points is 4 points per learning strand. So, kung may tanong pa po kayo, makipag-ugnayan po kayo sa inyong teacher po, sa inyong ALS implementers para mag-guide kayo matapos niyo yung presentation portfolio at makapasa po tayo and then next po noon, pag nakapasa po kayo sa portfolio assessment, ay sunod po natin doon is revalidation. Merong interview po sa inyo para makapasa po kayo.
may speaking and writing exam din para makapasa po tayo. Okay, good luck po mga ALS learners at sana po ay matupad din yung pangarap at makapasa po kayo. Tiyaga lang po ngayon, pagtiyagaan niyo po, gawin niyo po makakaya ninyo kung anong magagawa ninyo para din naman sa inyong kinabukasan. Good luck po and then God bless you all.